Mabuhay! Welcome one and all! Alive na alive tayo ngayong araw na ito sa inyong paboritong health and wellness program sa DWIZ, ang Life Balance. Kasama pa rin po mula kanina alas 4:30 ng umaga hanggang ngayon, di marunong umuwi ng bahay. Di marunong umuwi ng bahay. Dahil Justin po, minsan natutulog, minsan gising na gising mula umaga hanggang gabi. Magkakasalo-salo po tayo sa isang oras ng ating pagtalakay sa usaping health and wellness na magaan pero may laman. Napapakinggan tayo 882 Metro and Mega Manila sa piling mga DWIZ News FM regional stations. Of course, may mga replays po sa Aliw Channel 23 at sa ating news website na www.dwiz882am.com. Huwag kalimutang i-download ang ating app DWIZ 882 sa iOS at Android phones. Syempre, live streaming din po tayo live and crystal clear sa Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882. Huwag kalimutang mag-like, follow, subscribe, share at i-comment ang inyong mga questions at reaction sa ating episode at topic para sa araw at oras na itech. Pero kung hindi ako nagkakamali, ayun, nakita ko na nga ito kanina. Paring Aldrin, tanggap muna tayo na nagmamadaling Flash Report! DWIZ Flash Report. Gobyerno nakahukay ng mas malaking balon ng gas sa Malampaya Gas Field. Ayon po yan kay Pangulong Marcos. Ang Flash Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang abot kaya at matatag na supply ng kuryente sa bansa. Ayon sa Pangulo, matagumpay ng na-drill at nasubukan ng Camago 3 well na kayang maglabas ng hanggang 60 million standard cubic feet ng gas kada araw. Bahagi raw ito ng Malampaya Phase 4 project at mas malaki kumpara sa naunang nahukay na balon. Sinabi ng Chief Executive na ang Camago 3 ay tinatayang 2.5 times na mas maraming gas kaysa sa Malampaya East 1 at inaasahang magpapahaba ng operasyon ng Malampaya Gas Field ng hanggang 6 na taon. Binigyan din ng Pangulo na mas mura ang kuryente sa Malampaya Gas kumpara sa imported LNG na nakukuha ng Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, mahalaga ito sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis sa mundo, dulot nga ng tensyon sa gitnang silangan kaya't pinalalakas ng pamahalaan ang sariling supply ng kuryente. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totoklas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ayun. Every now and then, syempre, kabagamat light at magaan pero malaman ang usapan sa life balance. Kapag kaganyan na ikanganong plug, kapag may bagong balita on air agad-agad, papasok pa rin natin yan kahit na tayo ay nasa health and wellness natin for life balance. Ngayon naman, magbalik tanaw tayo sa ilang mga naging paksa at diskusyon na meron tayo sa naturang programa. Unahin natin ito. Akala po ng marami, normal lang ang matinding pananakit tuwing may buwan ng dalaw. Ay, for the ladies po ito, ang isang babae pero maaari itong senyales ng endometriosis. Paano malalaman kung ito o ito na po ang sanhi ng inyong sakit? Well, alamin natin ang sagot mula sa isa sa ating mga naging bisita, si Dr. Martin Manahan, isang OBGYN specialist, of course, mula sa ating mga friends sa Makati Medical Center. Paring Kent, roll! VTR. Hindi pa. Sige. Subukan natin. Yung pangalawa din ba nasa iyo, pare Koy? Okay, sige. Sa next time, babalikan natin ang ating mga backtrack segment. So sa ngayon, diretso na pala tayo. Buti na lang at di tayo magsasayang ng oras ngayon. Nako, sa mga kababayan natin na mahilig sa mga love, maganda po ang topic natin for today dahil ang pag-uusapan natin ay, take note tatlong YYH. Hindi YY and hindi yo-yo how, hindi ganon. Yapak, yakap at halik, the Nature's Therapy. At kasama natin po live sa ating booth, of course, ang ating suki, ang ating, pwede ko na siguro sabing resident. Wow! Parang lang no? Parang hindi na pwedeng umuwi, hindi na pwedeng mag-clinic. Dito na sa istasyon. Resident Naturopathic Medicine Specialist. Ay, mag-shoutout din ako kasi yung girlfriend ko nakikinig ngayon. Hi, love. Hello sa aking mahal. Siya ngayon. So, marami siya mapupulot dito, Doc. Si Doc Bunny Bernardo. Doc Bunny, welcome back! Yes, welcome na welcome. Yeah, good afternoon, good morning, good evening. Ayun. Sa atin mga viewers, mga listeners natin, Daryl. Nako, parang kailan ba tayo huli nagkausap, Doc? Parang weeks ago na rin, no? At alam kong busy ikaw. Medyo. Oo. At alam kong meron kang niluluto na parang something special na makakatulong sa mga kababayan natin. Parang din kami, Oo. nag-nature,
exposure sa nature plus of course nagbigay din kami ng mga medical services. Naku, yun yan. Sa medyo ilang oras. Naku, Oras. 8 oras sa pagbibiyahe. Ay, 8 oras na pagbabiyahe? Ayan. Oo, yung mga taga-general na car pala. Oo, yung mga aming mga partners, yung mga communities doon na bigyan namin. So, ano kasi sila parang hindi nabibigyan ng medical attention. It's about, sabi nga nila, nagdasal sila ng 3 taon para magkaroon ng doktor doon sa lugar. So, masaya-masaya naman kami kasi yung reception nila. Plus yung kami, natutuwa na yung mga tao na ganun talaga, sabi ko, sabik na sabik sila sa mga At medical least. attention, sa Oo, services. O, diba? Tako, alam ko ito si Doc Bunny, na pag-uusapan namin kanina off-air na itong si Doc at sa kanyang grupo ay may pakulo. So, abangan nyo lang, very very soon, i-share natin yan. At Correct. linggo-linggo, wala siya magawa, kinorner ko bigla sa programa, Linggo-linggo, i-share ni Doc Bunny sa atin yan. Yes, No? oo. Siyempre, we have to strengthen nga partnerships sa ngalan po ng paglilingkod sa bayan. Yes. Kaya Ayun. naisip namin yung topic na to kasi naando kami sa nature. Bago kasi Yun mag-check nga. up, nag-lecture ako on yung by the beach. Mhm. Doon nila sinet Hala. So, ang ganda-ganda ng hampas By ng the beach alon. ka. Oo. Nako, alam mo, Doc, ako at saka yung girlfriend ko mag-a-agree, malakas at maganda ang hampas ng alon sa karagatan. Correct. Just recently. Yan. Sabi kaya nga, yung kaibigan ko si Doc Edwin, ayan, siya yung unang-una nag-comment, Doc, masarap mag-lecture dyan sa tabing dagat. Sabi ko, opo, maganda yung sariwa yung hangin. Of course, nakakakuha ka din ng magandang therapy. Plus, of course, yung environment napakaganda. And sabi ko, perfect, nakaka-relax din. So sabi ko, ito yung mga magandang venue. And then, doon ko lang binigay din yun sa kanila doon sa mga communities na hindi nyo po kailangan ng mga high-tech na clinics Tama. or mga hospitals. Yung preventive medicine, pwede nyo pong makuha dito sa inyong paligid lang. Na hindi mo kinakaila kasi karamihan ngayon very conscious sa gastos Correct, oo. 'Di ba? Ever since we started yung ating medical relationship natin Yes. dito sa Life Balance, lagi mo sinasabi, hindi mo naman yung mga ibang natural remedies na pwede mong kunin para ikay gumaling at mapabuti yung kalusugan mo. You really don't have to spend that much. Minsan kailangan mo lang tignan at alamin sa paligid mo. Kasi yung pinunta namin, syempre, mahal kasi bumiyahe. And then, of course, syempre, resort Yes. na yan. Oo. Ito naman, medyo rugged pa talaga. Ang tawag ko nga doon, abortion road. Ang daming yung Bumpy mga roads. lubak-lubak. Oo. Sabi nga- Sabi nga nila, wala pang daang matuwid. Kaya Kasi hindi pa pero may naayos. naman, yung Oo. kalsada. Pero ang maganda nun, at the end of the day, so nakapagbigay ka ng health education, Exactly, Doc. services, and then na-aware din yung mga communities na meron palang ganitong pwedeng gamitin for us to be healthy and then wealthy. And then, ang maganda rin syempre, yung nararating natin, yung mga dapat, sabi nga mo nga magastos. Yeah. Sila, they have to spend 600 to 1,000 makarating lang sa bayan. At saka for them, sa rural area, ang 600 to 1,000 is napakalaki. Yes po. Napakalaking amount of money yun sa Correct. kanila. Ngayon, Doc, punta naman tayo sa ating pinaka-topic ngayon, which is yung yapak, yakap, at halik. Nako, parang ito yung tamang formula sa pag-iibigan eh. Pero, ang nakalagay kasi dito, the nature's therapy. Correct. So, help us understand, Doc Bunny, what do you mean when we say yapak, yakap, at halik, especially sa context ng health and wellness? Actually, ito yung mga natural healing na therapy na talaga namang ginagamit. Actually, may journal tayo ng environmental medicine and then even sa mga Arizona University. Yeah. Lumabas yan in 2012. Ngayon nga, meron na tayong field of environmental medicine. Meron ng ganon. Okay. So, meron na rin tayong mga therapies, yung mga forest therapies, ayan, mga ganyan. So, ito yung yapak, yung para po kayo, you kick off your shoes, your slippers, and then para yung earthing and grounding. Ayan, pwedeng by the beach. Ayan, mas maganda Gaya syempre, ng of ginawa course. ko the past days. Oo, ayan, yun. no? So, and then of course, kung kayo na po ay nasa bukid, pwede naman sa mga bukid. Yung kayo po ay mga nasa rural area, sa bundok, or di kaya naman like yung mga nasa mga... Ito para ano to, Doc, ayan, sa mga nanonood sa digital, sa News TV, tsaka sa social media, ayan, tree hugging naman. Yes, meron Kasama na tayo din yan. mga Oo, ganyan. wow. Like in Baguio, in Tagaytay, meron na pong mga... Ay, maganda yung nag-hug, kilala ko yan.
Talaga Ayun. namang ginagawa. We need to Ah. experience. So, ito yung grounding. Parang yung yapak. So, parang nagbibigay yan ng electricity nutrition. Kasi meron tayong mga biostatic energy. Kaya tayo Okay. nabubuhay. Aha. Kaya, para na malaman ng mga listeners na nanonood, minsan kayo pag nauntog yung inyong siko, makakaramdam, ay, nakuryente ako. Static energy yon. Ay, tas bigla kang magkakagulatan na ano, So, may ibig spark. sabihin, buhay ka pa. Yung iba, ang sasabihin dyan, ibig sabihin, may spark kayo. Oo, diba? So, parang ganon. So, yung yapak, ganon. So, through grounding, yun namang yakap through hugging. Yes. And then yung namang halik, yung kissing. Yung kissing, nako, napakarami din benefits yan. Oo. Bukod sa napapasigla ang relasyon ninyo. Correct, oo. Uy, hindi Meron lang. ng health benefits. At saka, Doc, hindi lang yung romantic side, ha? I'm not just talking about romantic. Even yung family relationship ninyo. Yes, Sa oo. mga friendship, di ba, Doc, yung Correct. beso-beso. Yes. It's a form of Even, kissing. Ano po, even with your pets. May Oh, mga diba? pets, sa dog, sa mga cat, yan, sa mga pusa ninyo. So, yan, pwede yan. Or yung anak, even yung yakap, yung pagkaanak pa lang ng nanay. So, tumataas na yung mga certain hormones. Yung tinatawag nating love hormones. Yung Oh, diba? oxytocin. So, pag ganun, kita nyo na naaapis na yung bata. Pagkaanak pa lang niya, ganun na. Or even with, hindi lang tayo mga Pinoy kasi tayo, hindi lang tayo yung showy in Yeah. terms of the emotions. Unlike yung mga ibang tao, tayo parang before tayo, parang may mga awkward situation. Naman. Oo. Kaya lang, hindi lang po, maliban po dun sa mga relationship na natutulungan, yung mental, emotional ninyo, marami po yung nabibigay na mga, nagpo-produce kasi yan ng mga certain, pinabababa yung cortisol, yung stress level ninyo, even yung pong inyong mga magandang certain hormones, yung mga dopamine, yung natural pain reliever ng katawan natin, itinataas na yan. Kasi nagsisignal yung pituitary glands. Yung certain, hindi naman kailangan magdamag kayong magkayakap. O kailangan lang yung about mga, sabi nga namin yung 20 to 30 seconds lang na yakap. Lalo kung halimbawa yung isang tao ay may pinagdadaanan, physically, mentally, or emotionally, kailangan po yun. So ito, part ng isang physiotherapy, ng touch therapy yan. Ayun. O ngayon, Doc, dadako naman tayo dun sa, isa-isahin natin tong yapak, yakap at halik. Total, marami tayong oras ngayon. Pero Doc, lapit lang tayo ng konti daw sa mic. Baka medyo mahina kasi ang dating. Ayan. Okay na, engineer. Ayos, okay. So, Doc, doon muna tayo sa simpleng haplos o alam mo, nabasa ko yung yakap, dapat pala nag-sponsor dito ang PhilHealth. Di ba yung yakap program nila? Hello po sa mga, pero Doc, ang PhilHealth nanonood sa atin, sa kanilang mga shuttle services, o pagka umuwi sa mga probinsya, iba, mga nasa far areas pa, nakatutok sila sa IC tsaka sa News TV. Hello po sa mga taga-PhilHealth, baka naman. Anyway, Doc, ayan, punta tayo ngayon sa haplos o yakap. Paano nakakatulong yung simpleng haplos o yakap sa ating emotional and physical health? Actually, napakalaki kasi sabi ko nga, may neuropeptide na napuproduce, yung tinatawag nating love hormones. So, simpleng 20 seconds or 30 seconds, nare-reduce yung stress mo. Oo, di ba? Kahit saglit lang, kasi segundo lang ganun, pala. saglit. So, even yung mga, ang hindi natin alam, lalo na yung mga cravings for drugs, yung mga vices, alcohol, Okay. cigarette, and even for the sweets. O nadideprive yung mga sweet tooth, yung mga diabetic, tong kailangan ninyo. So lagi Shout out. Ay, hindi pa ako confirm. Sinasabi ko lang. Anyway. Ayan, sabi mo ganon. Even yung mga excessive, yung mga inflammation. Alam mo, pag na-touch ka lang talaga na yakap, yung kahit may dinaramdam ka, ang bilis mawala yan ng mga inflammation. Even yung mga, hindi lang sa intimacy kasi yung relationship. So, yung ganon. And even kung may mga healing, yung sa healing sa mga, especially kung may mga chronic or acute diseases ka, to a certain person, nabibigay ng comfort Oo, yung oxytocin na pinoproduce ng ating pituitary glands. Ito, Doc, medyo challenging yung question ko. Kasi may iba na, siguro na mag-agree ka sa akin, yung iba may haplos o yakap. Minsan yung iba, yung haplos o yakap, parang alam mo naman na enemy mo to . Does it even still produce? O meron bang way na, siguro naman may one way or another, kahit paano kung galit ka na, babawasan yung emotional anger mo tama, di ba? Kasama naman yun dun sa parang nare-relieve o parang nare-recover mo, nare-regenerate sa health mo, di ba? Yes, so actually ito
yung one way na to connect, yung socialization. Yun, oo. So, kung minsan hindi naman sincere, pero at least, kasi yung katawan natin, sabi ko nga, yung brain na dadaya Oo, kahit so pag na-touch ka, nag-aano yun ng connectivity. Sabi ko nga, ito yung electrical nutrition. Aha. So, pag na-signals yung yung nutrition natin, yung static energy natin, it signals the brain. Oo. Ayun. So, yung ganun. Pero kailangan pa rin naman, mas better, syempre, kung talaga naman yung Sincere. yakap mo. Oo naman. Oo, hindi naman pwedeng nagko-comfort ka, pero Hindi yung pagkayakap mo, di ba? Tututuan ka ng camera. Hi, Mare! Biglang. Kasi iba naman yun. Oo, Oo. correct. Pero, dapat medyo may oo. sincerity kasi kailangan din yung relationship and emotion. So, para kailangan ma-transfer yung energy na gano'n. Oh, sabi mo nga, kung wala man, at least it helps kumbaga spark. It helps spark na mag-release ka ng mas positive na energy rather than the negative. Yes, May tulong oo. pa rin siya. Correct. Pero Hindi naman kailangan yung dialogue. Yung simpleng talagang pag niyakap ka na sincere. Alam mo naman Oo. Alam mong maganda-maganda at sincere yung taong yung mayakap sa'yo. So, hindi naman necessarily for between the male and the female Yeah, or yun. relationship. Pwede yung kahit yung anak mo. oh yes. Kaya nga minsan pag nadapa tayo, yakapin ka lang ng nanay mo parang gumaling na kahit nagdudugo na yung noo mo. Yeah. Alam mo, tutumbukin ko yung tanong, Doc, pero buti na sabi mo na eh. Kasi di ba sinasabi nila, lalo na pagdating sa mga anak, ang pinaka-powerful na touch ay yun, gaya nung nasa picture natin sa screen, do sa mga nanonood sa atin sa TV at online, yung yakap ng ina sa anak is very, very powerful. Yes. Kasi nga, di ba, the connection na sinasabi nila between the mother and child. Kasi syempre, sasabihin ng karami, saan ba nanggaling itong anak na ito? Syempre, sa sinapupunan ng Correct, kanyang correct. mother. So, Correct. iba yung intimate connection. Lalo na, I think you would agree naman, Doc, lalo na pagdating sa mother tsaka sa child mismo. Yes, oo. Kaya lang sinasabi natin, syempre yung pagdadala ng nanay, magkarugtong yung puso Yes, ng mga anak. oo. So kaya kahit ano pang pain, nararamdaman, yung simpleng yakap ng nanay, kakaiba talaga. But of course, pwede rin naman po yan between yung mga magkakapatid or yung mga relatives ninyo or kung mas bata, ayan, pwede po yung ganun. Kasi talaga naman, kaya meron ako nakikita talaga na ang mission nila sa buhay, nakikita nyo yan sa mga social media ngayon, na nagpapahag talaga. Naman. Oo. Ayun, nagtataas ng banner na Oo, free please. hugs. Oo, ganun. Oh. Kasi minsan, nararamdaman natin yan Parang, kasi hindi tayo nga open for that. Pero yung mga Western people, yung mga Sanay sila sa ganyan. ng ganun. Yeah. Yung paglabas nilang nila, pagkita nila, they hug. At sa kanila, Doc, walang malis. Parang sanay sila with the beso-beso, kahit na hindi magjowa yung guy and girl, Oo, at sanay sila na mag-hug in public, na wala talaga mali siya kasi alam mo na friendly hug. Yeah. Di ka gaya dito, yung mga marites, Yeah. si Bunso ko siguro. Hilig sa ganun eh. O, di kaya, or kung pareho namang lalaki, Oo. may duda na yan. Yung mga ganong tipo. Pero hindi dapat, kasi dapat kung nasa yung physiotherapy or yung healing talaga na tinitingnan natin, yung the science behind it. Yeah. Talaga naman kailangan nating gamitin yon. So yung simpleng touch talaga ay napakaganda. Would you believe na nakakadagdag yan ng mga 5 taon para kayo mabuhay Wow. ng matagal. Plus 5 5. years. Yung everyday na hug, 5 taon yun idinadagdag. So, buti na lang talaga. Ang ganda ng episode at saktong hindi busy yung girlfriend ko. Napapakinggan, napapanood niya to. So, pag nagkita kami bukas, alam niya na gagawin niya. Correct. Kaya makikita natin yung mga nagkakaedad na. Yeah. Kaya ako nakikita ko yung between sa patients ko na meron akong mag-asawa na may edad na, makita mo talagang less yung sakit nila than doon sa mag-asawa na talagang hindi na nagtatabi, hindi na naghahawak kamay. Kaya ako ina-admire ko yung pag nasa mall ako, pag lumalabas ako na yung mag-asawa kahit may edad na nakaakbay yung lalaki or magkahawak kamay sila kasi napakalaki pong bagay yun in terms of the health and wellness ng individual. Ay, nako. Doc, bago ako pumunta sa... nabanggit mo yung science behind the therapy. Yun yung next question ko bago tayo mag-break ngayon. Paalala ko lang, lalo na sa mga nakikita ko sa harapan ko, alagaan ang inyong mga iniirog, ha?
Kilala ko mga iniirog ninyo, ha? Eh, yung isang naka-jacket, ang isang nakaharap sa monitor ng TV, alam ko mga iniirog ninyo. Yung isa nandyan. Pero at least, it helps reinforce yung need of touch ng mga partners. Ngayon naman, Doc, the science behind the therapy. Ulitin yan natin, i-refresh natin kung ano yung mga hormones na napapalabas. O kumbaga parang na-activate natin kapag tayo ay niyayakap o hinahaplos, and yung effect nito sa ating katawan. Number one, yung kanina binanggit natin ng mga neuropeptides, yung Yes, love oo. hormones, yung oxytocin. O, di ba? Imagine mo kung ikaw pala naman ay nagta-touch therapy, kung kahit ano dito sa tatlong to, nare-release mo yan. Yeah. Eh, imagine mo, di full of love ka talaga. Yes, O, oo ikaw galing naman. sa tao Oo. or paligid. Second is yung hugging hormones. Yung napoproduce natin. Oo. And then, of course, yung natural pain reliever, yung dopamine, napoproduce yan. Oo. So, imagine mo, yung katawan pala natin, meron talaga namang kailangan lang natin i-activate. Aha. Para yung mga nakukuha natin mga galing sa free radicals, yan, nare-reduce yan. And even yung mga negative ions. Yeah. Yung mga negative ions na nakikita lang natin sa nature, napoproduce doon sa mga ginagawang physiotherapy na ganito or natural touch therapy na ginagawa natin. Ayun. Ngayon, Doc, yung regular physical connection, paano to nakakatulong sa immune system? Naku, lalo na ito sa blood pressure. Yung iba kasi kumukulo ang dugo, nagagalit. Pero di ba, by experience, pag galit yung isang tao, tapos niyakap mo, kinomfort mo, it eases down eh. Yes. Parang hindi mo na kailangan uminom ng mga gamot-gamot, konting Correct, yakap. correct. It's okay, kumakalma eh. So Yes. aside from that, Doc, how does it really help? Yung physical touch o yung regular na physical connection natin? Pag kasi nagkaroon ka ng touch therapy, alam mo, nahaplos ka lang, our brain, yung pituitary glands, which is pinaka-center natin, mapuproduce yun. So, magsasabi siya sa mga signals natin sa katawan, Yeah. even the hormones, yung mga messengers natin. Parang bubuhayin yung 5 defense systems natin. Na kayo gumana, even kung halimbawa mataas yung blood pressures mo, or meron kang inflammations, or meron kang dinarandam, or meron kang chronic diseases, ayan, matutulungan yon kasi nagpuproduce siya ng mga certain biochemical reactions, or even halimbawa yung mga kinain mo na meron ka indigestion, pag may mga simpleng ganon, gagana yung mga yung mga cells. Just imagine na sa simpleng yakap lang, just imagine may mga 26, muscles sa face mo Oh, yes. na mababanat. O just imagine. Parang nag-exercise na Correct, para mas oo. lalong gumanda at mag-regenerate yung beautiful Yes. skin na meron And then ka. some of the hormones, yung mga aldosterone, insulin, so marireduce yung mo kasi mapuproduce yun. Kaya yung mga sinasabi nga, yung simpleng mga touch therapy nito, na healing therapy, it can reduce your cholesterol levels. O di ba? Even the calories. Yung nga lang 1 minute na touch therapy ay makakapag-reduce ng 26 calories. Wow. O kahit kumain ka ng isang cake, o di after no, Tapos na. hinimas-himas mo na o hagod yung iyong partner. O di ba? Na-burn mo na kagad. Oo, na-burn mo na agad yung 26 calories na may guilt feelings ka. O di ba? Napakasimpleng solusyon. Oo, walang gastos at all. Yung cake na ginastos mo, mababawi mo sa pagsunog ng libre lang. Correct, Anyway, correct. Doc, tuloy natin conversation dahil nakita ko sumisenyas na ang oras natin. Tayo maghahanap buhay muna. Correct. Pare-pares tayong yayaman sa hanap buhay na ito. Kasama po natin ulit si Doc Bunny Bernardo at ipagpapatuloy natin ang malambing na episode na ito. Makatapos lamang ilang paalala at ng news break dito lamang sa Life Balance. Mabuhay! Nagbabalik po ang Life Balance sa DWIZ sa pagkakataong ito bago natin ipagpatuloy ang ating napakalambing na episode at diskusyon sa yakap, yapak at halik. Ito, handog namin sa inyo. Dati tawag dito parang life hack, health tip. Pero ngayon, bigyan na natin siya ng bagong term. Ika nga, panoorin po ninyo at pakinggan ang ating health supplement for today. Alam mo ba na kahit bata pa tayo, may mga health screenings na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Importante ang regular check-up para malaman agad kung may health issue ba bago ito lumala. Una, blood pressure at cholesterol check para ma-monitor ang puso at ugat. Pangalawa, blood sugar test para maiwasan ang diabetes na madalas walang sintomas. Pangatlo, of course, mental health check
depression at anxiety, kailangan tignan yan. Kaya mahalaga rin na kumonsulta sa doktor o sa isang mental health professional. Huwag kalimutan rin ang pap smear para sa mga kababaihan at ang testicular exam para sa kalalakihan, depende yan sa edad at risk. Tandaan, mas maaga ang screening, mas maaga ang solusyon. Kaya huwag maging kampante. Magpa-check up at mag-invest, lalo na sa iyong kalusugan. At yan po ang ating health supplement for today. Balikan na natin ang ating napakalambing na topic kasama ating napakalambing na doktor, of course, si Doc Bunny. Ngayon, Doc Bunny, we're still talking about nga, yapak, yakap at halik. Nandun tayo sa science behind the therapy. Pero what caught my attention, nabanggit ko naman din kay Doc before, during the break, is yung naging epekto po ng social distancing. This was a very should I say, overused word mula 2020 hanggang 2023 because of the COVID-19 pandemic. Araw-araw, yung iba nga, hindi social, physical distancing. Ito naman, social distancing. Ano yung mga naging epekto nito, Doc, nung time ng pandemic? And how should we siguro yung iba kasi takot pa how should we reintroduce yung good effects ng social distancing and kakulangan o yung paano natin i-reintroduce para mawala na tong social distancing at kakulangan sa touch therapy para gumanda yung mental health? Ano ba naging epekto nito and how can we recover from this? Yes, after nung ating tinatawag nating post-COVID, nakikita natin talagang tumaas yung may mga mental and emotional issues. Hindi lang yan yung may mga edad, lalo na yung mga kabataan na alam mo sanay dati na magkakasama, naglalaro, yan, magkakatabi. So, nung biglang nagkaroon ng mga distancing na problema, so yon naapektuhan yon yung mga interconnectedness, yung relationship, so naapektuhan yon. Even yung yung para ma-enhance yung relationship ng kada isa ay naapektuhan. So ngayon, uti-uti natin yung binabalik kasi wala naman na tayong tawag dito tinatawag na crisis in terms ng mga during the pandemic. So, uti-uti na nagkakaroon na ng mga interplay. Ayan. Or kung hindi naman, ang ginagawa natin in the family, so may mga issues naman talaga na pwedeng gawin or mga activities. Yung even mga simple chores, part yan Kung meron kayong cooking, so ayan, nag-start na dong ibalik uli yun. So, yung mga intimacy, relationship, yung connectedness, pwedeng ganon. Even in the gardening, paglilinis. So, start na yun na yung stigma natin ng social distancing, pwede yung unti-unti bumalik. Or yung simpleng, halimbawa, nagkagaya nyo, nag-outing. So, talagang makikita mo na, maganda naman pala yung environment na pinuntahan namin. We can do yung mga natawag dito, nililimit before. So, yun, dahil maganda-maganda na may environment. So, pwede na tayong bumalik sa magandang activities na ganon. Or simply, pwede naman po doon sa inyong mga garden, yung mga socialization activities ninyo, pwede nyo pong simulan yun. Pwede kayo magkaroon ng tea party, coffee party, or whatever na mga simpleng mga barbecue party. Doon magsisimula pong bumalik yung ating yung stigma natin sa social distancing and relationship. Para ma-repair, ma-rebuild, at the same time, ma-reinforce natin ulit yung importance nito in terms of our, not just our physical mental health kasi isa din sa mga parang napukpok at nabugbog nung COVID-19 pandemic. Yes, pwede po kayong gumawa ng social activities inside and out of your household. Ayan, pwede. Kaya yung iba mga teachers ngayon, makikita mo talaga may mga group dances na ginagawa o yung mga ganyan. So, maganda-ganda po yan ng mga activities na para doon po sa mga estudyante na nagkaroon ng stigma ng mga social distancing. Ngayon naman, Doc, tala naman tayo sa nature connection, yung paglalakad sa kalikasan o yung yapak o yung pagyapak. Paano nakaka-apekto to sa mood natin at sa mental well-being? Ang maganda-maganda niya yung mga natutulong. Siyempre, nakayapak ka. So, nagkakaroon ng electrical charges o yung mga negative ions. Lalo na kung kayo, halimbawa, may mga pain, lalo yung may mga arthritis, maraming tiis-tiis. Yung mga arthritis. Yung mga kaya pa pero hindi na. Correct. So, sa simple paglalakad, kita niyo yung mga magsasaka, magbubukid. Talagang wala silang mga ganong problema. Even yung mga bone regenerations, malaking tulong for inflammation. Kasi ang maganda niyan, yung mga nagkakaroon kayo ng
connection with the earth. Actually, yung earth surfaces po natin, meron yung mga electrical charges Wow. na biostatic na ibinibigay. Halimbawa, syempre nababawasan. Para tayong cellphone na naglo-low-bat. So, ang charges natin, yung nature. Pwede kayong, halimbawa, 30 minutes to 1 hour kayo naglalakad, or kung nasa loob kayo ng gubat, umupo lang kayo doon, simply barefooted. Yung iba nga talagang sinasabi nga, lalo yung mga medyo liberated, Yeah. dapat pag naggaganon kayo, nagfo-forest bathing, nasa loob kayo ng gitna ng kagubatan, about 70% ng inyong body are exposed. Oo, kaya lang tayo yung simpleng pagyayapak, sapat na po yan. Pwede nyo gawin yan sa garden ninyo. Be sure malinis lang. Oo. Kasi baka mamaya, pagyapak mo, iba ang pasintabi sa mga nagdi-dinner. Correct. Baka ibang energy ang mapunta sa'yo. O di kaya may mga bubog. Ay, or oo meron naman, sa ayun, masugatan oo. kayo. So kung may pocket garden kayo, every morning pwede nyo pong gawin yan na mga 30 minutes lang, yung mga slow walking. Kaya nagiging parte yan ng aming activities kung may mga pocket garden or kung kayo po ay may chance na pumunta sa mga lugar na pwede kayo magyapak, kick off your shoes, kick off your slippers, and then feel the ground. Tsaka it also helps Doc dun sa paa lalo na kung yung di ba may fatigue like for Yeah. example 5 times or 6 times a week ikaw ay nakasapatos o Yes. closed shoes or closed footwear ang gamit Yes. mo. Kumbaga, di ba, yung balat mo within the foot, it also helps rest di ba? Yes. So, nare-relax yun. Ito po yung mga natural acupressure and acupuncture. So take note, yung pong ilalim ng paa natin, hindi yan flat. So may mga curves and ano yan. So para po yan panglakad sa uneven surfaces. Yun yung nagbabalance Oo, pala. yung may mga bato-bato. Life balance. O di ba? Nagbabalance, Programa mo. Ngayon naman, Doc, tama ko, di ba? Correct me if I'm wrong, Doc. Yung pagyayapak natin sa lupa is, tama, the earthing ang other Earthing or or grounding. Ayun. Oo, tinatawag natin. Ngayon naman, Doc, bakit mahalaga yung paglalaan ng oras sa natural environment para sa kabuuan ng ating kalusugan, be it physical, psychological, mental, iba nga minsan pati spiritual nadadamay kasi it's time for them to pause, reflect, and pray at the same time pagka nasa kalikasan sila at ninanamnam lang nila yung surroundings nila di ba? Oh, yes, tama kasi imagine mo nagpo-produce ka ng mga happy hormones o masayang-masaya ka pag ginagawa mo to. Yes. And then pangalawa, nare-relieve yung mga pains o yung mga pain na dinaramdam mo or simpleng pinagdaraanan mentally, emotionally, and physically. And of course, kung halimbawa may mga issues ka, health issues, natutulungan yon. Yung mga, hindi mo naman kailangan na matagal. Yung 30 to 1 hour na ginagawa mo yung exposure to natural healing or exposure sa natural environment ay napakaganda para sa ating physical, mental, and emotional. At ipaalala natin, Doc, na it's cost-friendly dahil halos wala kang gagastusin. Correct. If at all, wala talaga kung available yung resources malapit sa'yo. Correct. Tipong Oo. ang gagastusin mo is oras. Yeah. And isa dyan sa spiritual natin, it can be a form of meditation or Yes. prayers. Kasi pag niyakap mo yan, you can also affirm certain prayers and affirmation. Lalo kung yan may mga sakit, yung simpleng sabihin mo lang na gagaling ka, makakatulong yan sa'yo. Naku, malaking bagay po yan. Ang sinasabi namin dito, based po dun sa mga napapublish in terms of environmental medicine, sa mga health journals, nakapublish naman to, it can reduce yung 40 to 50% yung cancer cells. Wow. And even yung healing process natutulungan. And just imagine yung 20,000 nerve endings niyo, gumagana yun. O di ba? Ang dami mo na na-produce na hindi mo kinakailangang maturo ka, o may mainom, o may ipapahid man lang. Pero iba pa rin talaga yung dala ng nature. Pero syempre, yung mga supplements, yung mga liniments and things of that nature, kumbaga parang supportive na lang siya dun, Doc, Yes, sa mga ginagawa natin. Lalo na kung dun tayo sa nature side talaga, sa Yes, environmental medicine, environmental therapy na ginagawa natin. Tama ka. In its entirety. Kailangan talaga yan na combination of everything. Yeah. So hindi pwedeng halimbawa medications lang or supplements or certain therapies. Kailangan magkakasama yan sa isang lifestyle na in one word, sabi ko nga, balance. Wellness is balance. Naman. Yan. Naandun lahat yon. Kaya nga 'di ba sabi kong programa ito ay puro health,
wellness at punong-puno ng balanse. Correct. Ngayon, Doc, babalansein natin dahil kailangan daw mag-break. Pag-uusapan natin ang siguro some of a personal experience and reflection at ilang practical tips. And of course, dahil last part, alam mo na, Doc, ang mga myth and misconception, ibabast natin yan mamaya sa last part na ating banding. O siya, ang ating malambing na topic at malambing nating guest ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala dito sa DWIZ Life Balance. Mabuhay! Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng Life Balance sa ating napakalambing na episode kasama ang ating napakalambing na doktor na si Doc Bunny Bernardo. Pinag-usapan pa rin natin ang yapak, yakap at halik. Nature and environmental therapy and medicine ang topic natin ngayon. Doc, ngayon naman, help us have an idea kung paano natin dapat isabuhay o paano natin isasabuhay yun nga, yung yapak, yakap at halik bilang bahagi na. Kumbaga, let's make it a habit, ika nga, at ipasok natin siya sa ating self-care routine. What would you advise? What should we need to do para magawa natin ito? Actually, dapat maging bahagi yan ng lifestyle natin. Parang way of life. Na dapat meron tayong looking forward na every weekend, long weekends, na hindi tayo dun sa incarnation room na pupunta. So, pili kayo yung pinakamalapit, the nearest nature na pwede yung gawin. Hindi yun makailangan na masarap na ulam. Kahit lang yung meron lang kayong tuyo and meron kayong, sarap na di tuyo. ba? Yung atsara. Ako masarap na pong picnic yan. And then you do around yung grounding and then you socialize with each other. Kung may mga friends kayo, namimiss nyo na. So, hanap kayo na the best spot. Actually, dito sa Metro Manila, may mga pocket garden pa naman tayo. May natitira pa naman tayong forest within. Yeah. So, pwede po kayo yung gawin yon or pwede naman, basta be sure maganda yung paligid. Bibigyan Yan. ko na sila, Doc, ng suggestion. Highly recommended. Mag-agree girlfriend ko. UP Diliman. Yes. Oo. Naman, Sunken Garden pa lang, Yes, panalo oo. ka na. Kaya mini-maintain nila yan. Yes. Even itong mga areas din sa Quezon City ng mga universities and even dito sa UST, may mga open garden sila. Not only for halimbawa environment, but of course for the people to bond. Kaya minsan natutuwa ako doon sa isang mall na meron silang pocket garden within the mall. Kasi nga, ito yung magandang exposure for environmental therapy. At saka karamihan, Doc, ng mga malls ngayon, bukod sa may open garden sila, they do wellness activities. Doon na sa garden kasi yun yung parang pinaka, parang ultimate package na nga, so to say. Nandun ka na outdoor, you're doing health and wellness pa, nananam naman pa environment. So, it really helps, di ba? Yes. So, total package na yun eh. Correct. Magandang programa po yan. Or kung hindi, even sa mga barangay, kami sa clinic namin, I don't know, kami lang siguro ang clinic sa may outing. Ay, every loud year. and proud. Kaya sabi nga ng ibang mga kaibigan ko, so yung mga pasyente namin every year, meron kami programa twice a year, pumupunta po kami na pumipili talaga kami ng mga gandang mga farm, resort, na talaga madadala namin yung mga pasyente namin. Then meron kami mga wellness walk from time to time para po ma-experience tong ganitong klaseng therapy. Ayun. Hindi naman kailangan mahal. Oo. Kailangan practical. Yes. Yun. Speaking of practical tips. O, di ba? Segue kayo practical tips. Doc, simpleng ways you can teach us para ma-incorporate ang touch therapy sa araw-araw. Though nabanggit na natin kanina, let's reinforce na lang ulit. Lalo na sa panahon ngayon na ang dami left and right ang stress ng mga kababayan natin sa dami ng naririnig na kanina lang, yung balita nung nauna, yung balita nung gitna. Sana mo wala nang balita ngayon sa dulo. Pero how would you tips, Doc, para makaano tayo, yung simpleng-simple lang na. Baka hindi nila namamalayan, ginagawa na pala nila. Correct. And kailangan lang nilang isaulo na, this would help. Yes. Oo, everyday pwede naman bago kayo umalis pagdating yung simpleng touch therapy, yakap, or kahit naman po beso-beso lang, hindi naman kailangan torrid kissing Naman. yan. O yung ganon. Ibig sabihin, kung may mga pet kayo, simply pat them on their back, napakasimple lang yan. Or kung may kaibigan kayo kakilala, wag lang simpleng hi-hi. So pwede po kayo magdikit, magyakap. So kasi napakaganda pong experience. Simpleng-simple lang talaga. Or simply just kick off your shoes pagdating ninyo kung may pocket garden kayo, ugaliin niyo po yan na kayo ay maglalakad. Ayun. So, kung naandun lang sa bahay, or kung hindi naman talaga kailangan po kayo magkaroon ng every month program na talagang lalabas sa inyong confine ng opisina or ng bahay ninyo. Ayun. Ngayon naman, Doc, doon na tayo sa Siyempre, marami tayong nababanggit na magagandang naidudulot ng yapak, yakap at halik. Pero for sure naman, Doc, may mga precautions,
may mga parang mga warning signs din o mga boundaries. Siyempre, sabi nga natin, lahat ng sobra ay masama. So ano ba yung mga precautions or boundaries na dapat nating tandaan kapag nagbibigay and at the same time we take and receive or we give and receive yung mga lalo na yung physical affection o yung touch therapies na ginagawa o yung mga love therapies na ginagawa natin. Of course, siyempre yung mga pwedeng may mga harassment yung iba. Sasabihin Naman! ay sinabi ni Doc Bunny, sabihin na magyakapan daw tayo at maghalik. Hindi naman lahat. Hindi, So, kailangan nyo may precaution. Alam nyo kung hanggang Yes. saan lang yung, alam mo yung mga simpleng talagang touch therapy. Pero kung yan ay gumagapang na yan or hindi nyo kilala yung pwede nyo yakapin or if you have some reservations, wag nyo po munang gawin. Be sure, kilala nyo, kaibigan nyo, at saka of course, kung hindi naman, you start with your pet. So, yung maganda, para maiwasan po natin yung mga certain ganun na ano. Kung hindi nyo practice sa bahay ninyo, sa opisina, or mga kilala ninyo, wag nyo po munang gawin. You start practicing it with yourself. Yung ganun. O sige, mag-tree hugging na lang muna kayo. Oh, yes. O yan, harmless Oh, yan. ganda nga ng picture kanina na Oo. nagti-tree hug eh. Hindi, that's a form, di ba? Yes, That's a oo. form of Meron na po self-care. mga, may mga resort, may mga... Oh, di ba? Yun, no? pas- Pinakita pa ni engineer natin. Oh, at least nakatulong kay Doc Oo, yan, no? sinasabi lang, nagsiselfie lang, nagsarili. Ayun, oh, si Doc, grounding naman, oo. So talagang pwede nyo pong gawin na kung hindi Mm. naman, you do it with yourself. Yun lagi na sinasabi, you start with yourself, love yourself, hug yourself, pero better po kasi syempre may relationship, o may partner, Mm-hmm. may kaibigan sa anak, or simply yung may pet kayo. Oh, O kailan may nako. buhay eh. Oo, tsaka talagang maisasaboy mo lalo na yung lalo na sa dogs, di ba? A man's Yes, best oo, friend. oo, Kahit saan ka pumunta, talagang susundan at Oo, susundan correct. ka. Hindi po kapalit yung mga teddy bear, yung unan, Oo. kasi wala dong energy, kasi walang buhay. Oh, tsaka rest lang kadalasan, Doc, ang naibibigay nun, eh, di Correct, ba? correct, Oh, rest correct. lang. Oo. Ngayon, Doc, it's time for us to bust some myths and misconceptions. Unahin natin to, Doc. Totoo nga ba na kailangan lang ng professional therapist kailangan sa professional therapist lang para maranasan ang benepisyo ng touch therapy? Yes or no, and why? Actually, pwede pong guided ng therapist, lalo na kung halimbawa talagang may mga certain chronic diseases or kailangan na simply guided. Pero kung gusto niyo naman personally, yung environmental therapy by yourself, pwede niyo po yung gawin. Ayun. Ngayon naman, Doc, malibang mindset ito na ang physical affection ay quote-unquote, palusot lang at hindi nakakatulong sa mental health. Hindi naman, talaga yan is part ng ating social life. Naman. Sabi ko sa inyo, hindi nyo kasi mag-isip ng iba eh. Anyway, Doc, totoo nga ba na ang mga bata at matatanda ay pare-pareho lang ang pangangailangan sa touch therapy? Actually, magkaiba. Kaya nga Okay. sinasabi ko, kung gusto niyo po, lalo na kung halimbawa may edad yan, the more na kailangan nila ay mas longer and mas, ang kailangan kayakap nila mas younger than them. Para na nare-revive nila nare-revitalize yung energy nila. Aha. Oo. So, kaya ako, yun ang ina-advise ko po. So, magkaiba talaga yan. So, yung frequency, yung length, yung need nila, at saka po yung kanilang napoproduce na certain hormones ay magkaiba rin po. With the frequency, Doc, and length, meron pa prescribed na parang cardinal or parang rule of the thumb na dapat gawin o parang ibang medical hindi mo complication pero parang ibang medical aspect pa to na madalas ay case to case basis din. Normally, meron namang yung regular lang. Yan, Diba, sabi oo. ko nga kanina, yung 30 to Yes. 1 hour na paglalakad, yung mga 1 minute to 3 minutes or 30 minutes na 30 seconds, sorry. Yeah, Oo, so wala pang 1 minute yun na hugging. So enough yun. Pero kung halimbawa naman kung halimbawa yung comfort, lalo na po yung may mga terminal cases, mas longer yon. Pero yung lagi namin sinasabi yan na 10, 20, 30. So 10 seconds yung kissing, yun namang 20 seconds yung hugging, and then 30 seconds naman yung pag-walking. So yung yakpak. Ayan na. Ganun yun. Kailangan tandaan nyo, pwede nyo ulit-ulitin to episode para madlista nila yung Correct. duration at frequency na kinakailangan. Hindi naman kailangan pa matagalan. Basta frequent yun lang ginagawa, 10, 20, 30. 10 seconds, 20 seconds, and 30 seconds. So yung 10 is the kissing, and then 20 is the yakap,
And then 30 po yung yapak. Ayun. Parang barya-barya lang yan. Ilista Oo. nyo na. Correct. Last two na ako, Doc. Yes. Last two na tayo. Doc, tama ba na hindi na kailangan ng social connection kung may nature therapy lang? Paano nagko-complement ang touch at nature sa wellness? Actually, magkasundo yan. Kasabi ko nga, merong connectedness sa nature, and then of course, yung physical touch, magkakasama yung lahat. Ayun. Doc, ang ating ipapabaon sa kanilang mensahe at paalala lalo na sa yapak, yakap at halik. Ako na mauuna. May limitations. Yes, oo. Kasi lalo na kung not in relationship, but of course, hindi nyo kilala. Kailangan nyo pong, dapat komportable din kayo. Napaka-importante na. O kung hindi naman, you ask your therapist. Marami namang available ngayon. Kung ayaw nyo naman, marami na pong mga gadgets, marami na pong mga replacement therapy na pwede nyo pong magamit yan. Oo. Pero nothing beats yung physical Human. connection, Oo, yung human touch connection talaga. natin with one another. Yeah. Doc Bunny, again, isang napakalambing at napakagaan pero malamang conversation. Maraming salamat. Yes, At, maraming salamat din. Of course, yung mga nag-aabang Oh, talaga yes! para sa touch therapy na advice namin, medyo na naku-curious sila kung ano pag-uusapan ngayon. Okay. But of course, kaya yan. So at least alam nyo na po ngayon na nakakatulong sa inyong immune system, sa Yes! overall microbiome Oo. ninyo, and your immunity. Ayun. Ito, patulungan natin sila. Yung therapy ng pag-shoutout, Doc, para mapagaan, mapasaya natin sila. May ilan na tayo, marami tayong viewers ngayon. Si Kuyang Mark Anthony Herrera. Natutuwa siya sa topic natin ngayon, nasa Facebook page. Kuyang Mark, thank you. At saka ito sa mga regular listener ko to sa umaga hanggang gabi nakatutok. Si Nelson Malinaw. Ayan, mga regular viewers na natin yan, Doc. Kaya mga Yes. araw-araw natin kasama. Correct. Yung sa aking mga kasama Oh, yes, go ahead, mga Doc. kawaw ko. of Ayun. course, si Psalms and Herbs, of course, si PMCI, yung therapy ko, yung aking Genki therapy, ayan. And then, of course, yung aming probiotics, ayan, kailangan namin yan. So, ito po part ng aming wow, laging wow. Because wow is always a balance of body, mind, and soul. Kaabang-abang yan. Yung wow na yan, abangan nyo dahil may nilulutong maganda si Doc at malay nyo, somewhere along the way, nandyan na rin ang life balance. Abang-abang! Doc, again, maraming salamat. Till our next conversation at Banding, Doc. Of course. Thank you, Doc Bunny. At yan na po, natapos na naman tayo sa isang oras ng ating pagsasama-sama upang tulungan ng bawat isa na magkaroon ng balanse sa ating buhay. Huwag kalimutan, saluhan po kami mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa radyo, TV at online. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast na ito. Si Engineer Aldrin, si Engineer Kent. Mamayang madaling araw na may replay ito. Si Engineer Daniel Tenco, si Tropang Daniel. Si Marlon tsaka si Chat sa ating TOC, si Ka Aimee at si Ka Ara sa ating Communication Assistance Desk at sa ating news writer na si Ka Terence Molave at syempre ang aking executive producer na si Ka Kim Gomez. Maraming salamat po sa inyong pagsalo sa akin. Hanggang bukas, ako po ang inyong abang lingkod, Darrell Justin. Magkita-kita tayo tomorrow morning sa Pinoy Gising, alas 4:30 hanggang alas 6 ng evening. At ito po ang DWIZ Life Balance. Alas 7 na po ng evening, antabayan ang susunod na agad-agad Up Pilipinas. Kasama sina Kuyang Emil Carion, General Rene Calonzo, Colonel Romela Flojo at si Ma'am SP Cruz Miranda. Magandang gabi po sa inyong lahat!